isang representative po mula sa Bayan Muna, former representative. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Ay, Lourdes, ay magandang hapon at magandang hapon po. Attorney, kukunan ko lang po kayo ng opinion kasi syempre ditong nagdaang administrasyon may mga vlogger talaga na aminin natin. Talagang alam mo, grabe yung mga information na pinakakalat nila, pinaniwalaan ng marami even sa mga drug war, even sa inyo, binabanatan kayo. Ilan po sa kanila ay pinatawag sa Kongreso at ngayon po dahil hindi makasagot sa ilang mga issue, sila po ay humingi na ng asylum sa ibang mga bansa. May opinion ho ba yung inyo pong grupo, yung inyo pong mga kapamilya ng mga nabiktima po ng war on drugs dito? Una muna, yung mga gustong humingi ng political asylum, syempre may karapatan silang humingi niyan. Ang question, bibigyan ba sila ng asylum, ayun siguro ang syempre depende na yan sa bansa. Pero yung una nilang hurdle dyan, ipapakita na may political persecution sila o sila ay inaapi dito sa Pilipinas. Halimbawa, talagang katulad niyan, katulad sa mga panahon ng drug suspects, talagang tinitreten na patayin kayo, di ba? Mga aktivista, patayin kayo, di ba? Yun yung mga klase ng political persecution. And in fact, libo na rin na aktivista ang napatay nung panahon ni President Duterte dahil galit siya sa mga human rights advocates. So, yung tipong ganong klaseng political persecution, yung kailangan nilang ma-establish. Hindi ko alam kung bibigyan sila ng asylum dahil ang unang pagtingin dyan na kahit ano pa man ang sabihin nila, napakalakas ng Duterte administration kahit ngayon. Kaya nga nilang pigilan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Tapos hindi naman sila parang mahirap na mga tao, di katulad ng biktima na marami noon sa panahon ni Duterte, sila ay mga kilala at may mga resources naman para depensa ng sarili nila. At hindi ko nakita sa ngayon yung sinasabing katulad na political persecution kasi mabuti nga sila, pinapatawag sila sa Kongreso o kaya sinasampaan sila ng kaso. Marami noon sa namatay o pinatay nung panahon ni President Duterte. Walang ang warrant yun at walang korte-korte. So, walang contempt yun. So, yun siguro, kailangan nilang i-establish na politically tinutugi sila at natitreten ang buhay nila o ang kanilang karapatan at mga seguridad dito sa Pilipinas. So, yeah, that will be a very difficult, kumbaga, proof or ebidensyang ipakita nila dahil sa, tulad niya, the fact na masok naman sila sa Pilipinas, parang walang nakitang dahilan para masabi sila na sila ay politically persecuted. But of course, that is their right to apply and that is of course the decision of the country kung saan sila nag-apply kung bibigyan sila ulit. Yung una po ay alam naman po natin sa the Netherlands si Attorney Roque at yung pangalawa itong si Celis na commentator sa isang istasyon at siya po yung nag-apply na rin sa Amerika. So ang kanilang sinasabi, itong pagpapatawag nga sa kanila sa Kongreso, paglalabas na mga warrant of arrest at yung panggigipit sa kanila ng gobyerno dahil nga sa war on drugs at iba pa. Yes, well, yun nga ang ipoprove nila dyan na ito bang mga kumbaga kaso na o charges laban sa kanila ay gawa-gawa lang at ito'y walang batayan. Ginagawa lang ito dahil politically persecuted sila. So yun ang stumbling block, no? Ngayon, kung sinabi ng bansa na halimbawa na ina-applyan nila na mukhang namang hindi gawa-gawa ito, mukhang namang may ginawa kayo kung bakit kayo pinapatawag sa Kongreso. Meron halimbawa kayong kinalat na disinformation o ano paman o red tagging na ginawa. So yun yung isang problema nila doon. Lalo na sa international community, UN at marami pang bansa, kilala na ang red tagging at sinasabi ng United Nations na ang red tagging ay isang masamang gawain kumbaga dahil hindi lang ito kumbaga ay libelous o parang libel na statement, kundi ito ay nakaka-threaten sa buhay ng ibang tao na nire-red tag mo. So, yun ang isang gagawin siguro puprubahan nila na tama lang yung ginawa nila, wala namang paglabag sa karapatan ng iba yung ginawa nila.
Pero normally, sa ibang bansa, ang human rights violator o kasangkot doon sa pag-violate ng karapatan ng iba ay mahirapan na magkaroon ng asylum sa ibang bansa. Naniniwala ho kayo ha na mukhang hindi sila makakakuha ng asylum or mahihirapan sila? Tingin ko may kahirapan sila dyan kasi established talaga nila na walang batayan yung mga charges sa kanila. Sila naman nung panahon ni President Duterte, namamayagpag sila. So, pwede talagang gamitin din sa kanila yon ng mga ng bansa mismo na kasi ayaw ng bansa mag-grant ng political asylum sa isang sangkot yung nasangkot talaga sa mga ilang issue ng paglabag sa karapatang pantao. O kaya may batayan naman ang mga kaso nila. Oo. So, kung walang batayan talaga, Lourdes, na magawa lang talaga yon dahil kalabang ka lang sa politika, yun yung masama, no? Although masabi ko, on the other hand, yung mga trump-up cases sa mga aktivista na sinampa, na ngayon, mabuti na lang, dinidismiss na ng mga korte dahil wala na si President Duterte. Marami ngayon na didismiss na katulad nung kay Leila de Lima, of course, no, na malala nyo. Iyon yung pwede mo masabing political persecution. Kasi walang katuturan talaga ang kaso, halata talagang gawa-gawa lang, gumamit ng kung sino-sinong witness lang. At wala namang narinig ang taong bayan noon bago pa man hinuli si de Lima na siya ay drug syndicate ba. Tapos yung mga aktivista naman na kinakasuhan, talagang halata na gawa-gawa, kaya nga nadidismiss ang kaso. So, mas ganun na tipo yung political persecution, yung hanapin ng ibang bansa. Ngayon, pag nakita naman na medyo meron kang partisipasyon sa red tagging at iba pa man, pwede talagang i-deny nila ang request for asylum. Oo. Attorney, eto naman, sa panig ho ninyo ng inyo po mga kliyente, hindi ho ba ito kawalan na dapat harapin nyo yung mga nagawa nyo, pero instead of that, nandoon po sila sa ibang bansa, naghumingi ng asylum? Yes. Siyempre, parang dati-rati kasi noong pumunta ang mga kaanak ng biktima sa ICC, ang sabi nila, bakit kayo sa ibang bansa? Bakit hindi sa mga korte natin dito? Wala ba kayong tiwala sa justice system natin? Parang nag-work naman ang justice system natin. Yun ang sabi dati sa mga kaanak ng biktima. Kaya lang, ng panahong yon hindi sila pwedeng mag-file kay President Duterte noon, na kaya sa ICC. Dahil si President Duterte ay immune from suit, di ba? Ang presidente, hindi siya pwedeng kasuhan sa Pilipinas. So anyway, ngayon, baliktad. Sila naman ngayon yung pumunta sa ibang bansa kasi pwede namang sabihin din sa kanila na, akala ko may tiwala kayo sa legal system. So kung wala pa naman pala kayong kasalanan, walang mangyayari doon sa mga charges sa inyo, di ba? Pero baliktad ngayon, So in any case, siyempre, sabi ko nga, kami naman kung karapatan naman nila mag-apply, pero yung ganun pa man, mas maganda siguro harapin nyo ang mga kaso nyo dito. Kasi sabi nyo nga naman, may tiwala kayo sa justice system, gumagana naman pala dito, di harapin nyo dito at sinasampaan kayo ng kaso dito. Yun ang problema Pag sa ICC final, bibirahin nyo ang mga kaanak ng biktima dahil bakit sa ibang bansa. Pag dito naman fina-file sa Pilipinas, aalis kayo at maghanap kayo ng ibang bansa for asylum. So, halata na ang panilang sinasabi noon pa man ay mungkag. Talagang gumagawa lang sila dati ng mga kwento. Pero pag sila naman na nakakasuhan, medyo atras sila dito sa Pilipinas. At ang masama, bigla na naman silang sa dayuhan pumunta na kung pakinggan mo sila dati, parang bakit kayo sa dayuhan? Ngayon, biglang pumunta sila sa dayuhan. So, siguro klaro na sa lahat na nakikinig sa Lourdes na yung mga argumento na yun ng panahon ni Duterte ay gawa-gawa lang nila para lang mabira ang mga biktima na talagang may basis naman na pumunta sa ICC. Dahil ang dahilan naman ng mga biktima pumunta sa ICC, legal ay sa ating mga desisyon ng Korte Suprema, immune from suit ang presidente, hindi siya pwedeng kasuhan. Sa bahagi naman ng mga ito na nag-asylum ngayon, talagang para sa kanila, panindigan nyo ang sinabi nyo
na ayaw nyo doon sa mga dayuhan, gusto namin dito sa Pilipinas, bumalik kayo dito sa Pilipinas. Sa ganyang sitwasyon hubang proseso, attorney, hindi na kukunan pa ng opinyon? Nag-file ako halimbawa ng asylum sa Amerika. Hindi na ba kukunan ng sagot, opinyon, explanation ang Philippine government? Pwedeng gawin yan talaga ng ibang bansa kasi sabihin nila, Philippine government, kiniklaim dito na pinipersecute niya ito. Anong masasabi nyo? Pwede talaga yan. And in fact, I would like to think that the Philippine government will oppose it. Kasi the moment na bibigyan sila ng asylum doon, parang ang sinasabi ng bansang yun, wala nga talagang mangyayari doon sa justice system nyo. Ang gobyerno yun talaga ay pinipersecute kayo. So, parang masama na naman ang imahe ng Pilipinas niyan kung sakaling bibigyan sila ng asylum doon. So, I'm sure tatanungin ng Canada o ng US o ng Netherlands, kung sino man, ang Pilipinas hinggil sa opinion nila doon sa application for a political asylum. Attorney Nery, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon, Lourdes. Maraming salamat sa inyo.